Ang atin pong aralin ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 42 o Psalms chapter 42. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at New American Standard Bible sa English na salin. Ang Book of Psalms, ito pong aklat ng mga awit ay naglalaman ng mga awit. Pero dahil ito ay bahagi ng buong kasulatan, na ang buong kasulatan sinasabing ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway, sa pagtuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, at upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya po marapat din na atin itong pinag-aaralan bilang bahagi nga po. Itong Book of Psalms ay parte ng buong kasulatan. Sa heading nga po ng chapter na ito sa New American Standard Bible, ganito po yung mababasa natin. Sa punong mga awit, isang maskil ng mga anak ni Korah. For the choir director, a maskil of the sons of Korah. Kung natatandaan po ninyo, yung salitang maskil, ito ginamit na natin to sa nakaraang pag-aaral natin sa Thursday online service sa mga nakakasubaybay po. Natutunan natin yung ibig sabihin nito, yung maskil na to instruct or mabigyan ng karunungan or mabigyan ng katuruan. Kaya kung i-apply nga po natin sa ating pag-aaral na ito, maaring tingnan natin sa ganito. Ito pong aklat, ito pong Book of Psalms, lalo na sa chapter ding ito, chapter 42 din, ito ay hindi para sa mga awitin lamang, kundi ang maturuan tayo at magtamo tayo ng karunungan. Ang magbabasa ng sulat na ito ay maturuan at mabigyan ng instructions at magtamo ng karunungan. Kaya muli po nating ihanda ang ating mga sarili, ihanda po natin ang ating mga puso sa kung ano ang ituturo sa atin ng Diyos mula sa kanyang salita na bahagi ng banal na kasulatan. Ito pong Psalms chapter 42 ay isang malungkot na awit. Mababasa po natin sa verse 3 ganito. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Yung pagtangis o yung pagluha nung may akda ng sulat na ito, sinasabi dito, araw at gabi. Kaya kapag binasa natin sa Revised Tagalog Popular Version, ito mas malungkot po yung salin o kaya mas malungkot pakinggan. Basahin po natin sa Revised Tagalog Popular Version. Hindi para maging malungkot, kundi upang magtamo tayo ng karunungan at makita natin kung ano ba yung instructions sa atin sa bahagi ng mga sulat na ito. Sa Revised Tagalog Popular Version po, araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Samo po ito o awit ng isang tao na napakalungkot ng kalagayan. Tapos lalo pa siyang nauusig ng kanyang mga kaaway na sinasabi sa kanya, nasaan ba ang iyong Diyos? At inulit po itong nakasaad dito sa verse 3, inulit din sa verse 10. Sabi po dito, kalooban ko'y nanghihina sa pagkutya ng kalaban, habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? So, madadama natin dito yung mabigat na kalagayan nung may akda ng sulat na ito na nadadagdagan pa ng panghihina ng loob dahil sa pagtatanong ng mga kaaway niya, where is your God? Tuturuan po tayo at papaalalahanan ng chapter na ito na sa mga panahon na feeling down tayo o kaya sa mga panahon na nalulungkot tayo, dapat po maging doble po yung ating pag-iingat
At dapat po mas matatag yung ating pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Bakit ganon? Bakit kung lalong-lalo na sa tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, bakit kailangan maging mas maingat at mas maging matatag ang ating pananampalataya sa Diyos? Kasi po, alam ng ating mga kaaway, alam ni Satanas, alam ng Diablo, kung kailan tayo sobrang down. Alam ng kaaway kung kailan tayo mahina. Kung kailan tayo naguguluhan, kung kailan mahina yung ating loob, at kung kailan tayo naghahanap ng mga pansamantalang kagalakan, mga pansamantalang kasiyahan. Sa mga panahon po na sobrang lungkot yung nararamdaman natin, o kaya sobrang galit yung nararamdaman natin, ito yung mga panahon na nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Ito yung mga panahon na nakakagawa tayo ng mga maling desisyon, at sa mga panahon po na pinanghihinaan nga tayo ng loob, ito yung opportunity ng kaaway na linlangin nila tayo. Sasabihin sa atin, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang Diyos mo? Dinadaya tayo o binibigyan tayo ng kaaway ng dahilan para magkasala. Tandaan po natin, walang wasto at katanggap-tanggap na dahilan para tayo po ay magkasala. Hindi dahilan na dahil nalulungkot tayo, pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Kahit pa, tila yung kasalanan, yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Halimbawa, nalulungkot ako, magbisyo kaya ako. Nalulungkot ako, yung pinanghihinaan ako ng loob, maging lasinggero kaya ako, maging sugarol kaya ako. Mukha namang hindi masama yun. Mukha namang hindi kasalanan yun. Sasaya pa ako doon. Sinasabi po ng sanlibutan, sinasabi po ng Diablo, nalulungkot ka, you deserve to be happy. Nalulungkot ka, magpakasaya ka. Pero ano po sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Hindi mo lang deserve ang maging masaya. Hindi mo lang deserve yung maging happy. Kundi deserve mo din po ang maging holy. Lalanin po natin yung naging sitwasyon din noon ng ating Panginoong Hesus. Nakaranas siya ng pagod. Ang Panginoong Hesus nagutom, nakaranas ng hirap. Pero sa halip po na makinig siya at sumunod siya sa pandaraya at panunukso ni Satanas, nilabanan yon ng Panginoong Hesus. Ganyan din po ang makikita natin sa sumulat ng awit nito dito sa chapter 42. Ipinapakita dito kung paano niya nilabanan yung kanyang sarili, kung paano niya nilabanan yung kanyang emosyon at sariling pagnanasa. Gaano ba kahirap yung sitwasyon dito nung psalmist? Gaano ba kahirap yung sitwasyon na sa hirap ay pinanghihinaan siya ng loob? Sabi po sa verse 7, ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong matataas na talon. Lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon sa akin ay tumabon. Imaginin po natin yung nararamdaman niya dito. Yung kalaliman ng dagat, yung nagagalit na malalaking alon, yun ang tumatabon sa kanya. Ganon yung pakiramdam niya. Yun yung nagpapahina at nagpapalungkot sa kanya. At iyon din po yung nilalabanan niya. Kaya sabi ng may akda sa sulat na ito sa verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Sinasabi niya sa kanyang sarili, balot ka ng problema, parang bumagsak yung mundo mo, umasa ka sa Diyos. Hope in God. Sa halip na manlumo, sa halip na mabagabag yung loob, ang payo po dito, umasa sa Diyos. Ganun din po yung sinasabi sa verse 11. Umasa ka sa Diyos. Hope in God. No? Katulad sa naunang talata at dito sa verse 11, pareho ang sinasabi, sa halip na manlumo, sa halip na mabagabag ang loob, sa halip na malungkot at manghina, ang payo po dito, umasa tayo sa Diyos. Ito yung panlaban ng psalmist. Sa kabila ng pakiramdam niya na tila malalaking alon yung tumatabon sa kanya, ito yung panlaban niya na meron siyang pag-asa, na meron siyang inaasahan, na meron siyang Diyos na naririyan ano man yung nangyayari sa paligid niya.
So, ang instruction sa atin dito, umasa tayo sa Diyos. Kailangan po itong ulit-ulitin ng may akda sa kanyang sarili. Hope in God. At kailangan din po itong sabihin sa atin ng paulit-ulit ang umasa tayo sa Diyos. Kasi po, isang pinakamahirap na gawain or isang pinakamahirap na gawin ang umasa. Minsan po kahit na Diyos yung nangako sa atin, nag-aalinlangan pa rin tayo. Sa pamamagitan po ng Psalms chapter 42, may makikita tayong maaring gawin habang umaasa sa Diyos. Yes, mahirap yung umasa. Pero may ituturo sa atin dito na maaari nating gawin habang umaasa sa Diyos. Ito yung mga instructions habang naghihintay. Ito yung mga instructions habang umaasa tayo sa Diyos. Number 1 po, habang umaasa, nagpupuri sa Diyos. Nabasa natin kanina sa verse 5. Bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko. For I shall again praise Him. Ang bibigyan pansin natin dito, sa kabila ng nanlulumo at nababagabag yung loob niya o anuman yung sitwasyon niya, sinasabi po dito, pupurihin niya ang Diyos. Muli niyang pupurihin ang Diyos. Ganon din po sa verse 11. Siya'y muling pupurihin ko, for I shall yet praise Him. Darating po yung araw, o darating yung tamang panahon na ang lahat ng umaasa sa Diyos hindi na aasa pa dahil makakasama na natin siya. Darating yung panahon na yon. Pero habang hinihintay natin yung araw na yon, habang hinihintay natin na mangyari yung panahon na yon at habang umaasa tayo sa Diyos sa buhay na ito, muli at muli, siya po ay ating pupurihin. Ngayon, ang tanong, at bilang pagsusuri natin sa ating mga sarili, paano ba tayo ngayon nagpupuri sa Diyos? Paano natin binibigyan ng kapurihan ang Diyos? Sa ating mga sarili po, kailangan nating masagot yung mga tanong na yan. Kasi po, ang pagpupuri sa Diyos ay isang expression na tayo po ay umaasa sa Diyos. Ngayon, bilang tayo po ay sinasabi nating umaasa tayo sa Diyos, paano natin pinupuri ang Diyos? Pinaghahandaan ba natin? Pinaglalaanan ba natin? Isinasagawa ba natin ang pagpupuri ng may katapatan? At hindi lang yung basta magawa lang natin. Alam natin na ang pagpupuri sa Diyos ay magagawa natin sa araw-araw. Pero sa usapan at usaping pagtitipon at pagsasama-sama bilang magkakapatid kapag araw ng linggo para sumamba at magpuri sa Diyos tulad ngayon, pinaghahandaan ba natin ang ating pagpupuri? At sapat ba ang paghahanda natin? Tapat ba tayo? Hindi lang yung mga labi natin kundi maging yung mga puso natin sa pagsusuri sa Diyos, tapat po ba? Suriin natin yung ating mga sarili, baka kasi half-hearted. Baka yung ating paraan ng pagpupuri ay half-focused. O baka inaantok tayo, wala tayong gana sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kung tunay po na nakikilala natin ang ating Diyos, alam natin karapat-dapat ang ating Diyos na paglaanan ng oras. Alam natin karapat-dapat ang ating Diyos na alayan ng ating mga sarili. At alam natin, kung kilala po natin ang ating Diyos, hindi niya deserve ng mga tira-tirang oras lamang yung iaalay natin sa Kanya. Ang ating Diyos po ay karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian, tapat na pagsamba. At bilang mga mabubuting mananamba, ang ating pagpupuri at pagsamba ay isang paraan po ng Diyos para maranasan natin ang presensya niya at magtamo tayo ng kagalakan. Ang Diyos at pagsamba sa Kanya, hindi yan boring. Kung hindi po natin ma-enjoy yung pagsamba at pagpuri sa Diyos isang araw sa isang linggo, ibig sabihin kung hindi natin na-enjoy ito, paano kung pagdating ng Panginoong Hesus? Doon po sa panahon yun, araw-araw na.
yung ating pagpupuri at pagsamba. Muli po, ang pagpupuri at ang ating pagsamba, isang paraan ng Diyos para maranasan natin ang presensya niya at magtamo tayo ng kagalakan. Kaya ang pagpupuri at pagsamba, katulad ng ganitong gawain ay hindi boring na gawain. Tayong mga umaasa sa Diyos, pupurihin natin ang Diyos. Aasa tayo sa Diyos na sama-sama. Magpupuri tayo sa Diyos na sama-sama. Ang tanong, hanggang kailan tayo magpupuri sa Diyos? Sabi po ng psalmist sa chapter 103 naman, 104, dito sa verse 33, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Ang taong may pananampalataya sa Diyos, laging nagpupuri sa Diyos. Dahil po mabuti ang Diyos, dinala tayo sa isang local church at habang naghihintay at umaasa tayo sa Diyos, makakapagpatuloy po tayo. Makakapagpatuloy tayo na hindi nag-iisa, kundi sama-sama sa pag-awit ng mga papuri sa ating Diyos. At ang pagpupuri po gawin natin habang kaya pa natin. Habang may pagkakataon pa tayo. Tulad ng sinasabi dito, habang tayo ay nabubuhay. So una po, habang umaasa, nagpupuri sa Diyos. Ikalawa, habang umaasa, kinakausap ang Diyos. Ang mabasa natin sa verse 9, sa mga awit chapter 42, sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato, bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangi sa paghayo dahil sa kalupitan ng kaaway ko? Ang sinasabi dito, I will say to God. Makikita natin dito na kinakausap nung psalmist ang Diyos. May sinasabi siya sa Diyos. Ang tanong niya, bakit kinalimutan mo ako? Totoo kaya na kinalimutan ng Diyos ang sumulat ng awit na ito? Siyempre, hindi. Pero maaring ganon yung pakiramdam ng writer. Feeling niya, kinalimutan siya ng Diyos. Parang sa atin din po minsan, maraming bagay at maraming pangyayari yung hindi agad natin nauunawaan. Minsan pakiramdam natin hindi patas ang buhay. Sumasampalataya naman tayo sa Diyos, umaasa naman tayo sa Diyos, pero bakit nangyayari yung hindi magagandang pangyayari sa buhay natin? Bakit sa atin pa nangyayari? May mga karanasan po tayo na hindi natin alam kung bakit nangyari at para saan. O kaya anong dahilan kung bakit nangyari. Para bang, yun nga, sumampalataya naman ako, pero bakit yata nakalimutan tayo ng Diyos? Ano man yung sitwasyon natin, matuto po tayong makipag-usap sa Diyos. May kapakumbabaan na magtanong sa Diyos. Bakit nangyayari yung hindi magagandang nangyayari? Bakit nangyayari yung mga hindi magaganda at pinagdadaanan natin yun? So makipag-usap tayo sa Diyos. Sa aking palagay po, mas mabuti na yung isang Kristiyano limitado sa karunungan na umaasa sa Diyos kaysa sa isang tao na ipinapalagay na marami siyang alam pero umaasa lamang sa sariling karunungan. Pilit na hinahanap yung katanungan, kasagutan na bakit nangyari kaya sa akin to? Imbis na makipag-usap sa Diyos. Kaya po makipag-usap sa Diyos, walang mananampalataya na hindi nananalangin at hindi naglalaan ng oras para makipag-usap sa Diyos. At ang panalangin po ay paraan natin para makipag-usap sa Diyos. Tingnan po natin ito. Ang panalangin ay paraan upang makipag-usap sa Diyos. Ang panalangin po ay isang paraan para mapatatag natin yung ating relasyon. Ang panalangin po ay isang paraan para mapatatag natin yung ating koneksyon sa Diyos. Kaya hinihimok tayo na makipag-usap sa Diyos. Ano yung ilang sa maaring maging laman ng pakikipag-usap natin sa Diyos? Number 1, paghingi ng gabay. Panalangin, kadalasang ginagamit bilang isang paraan para humingi tayo ng gabay. Humingi tayo ng karunungan para humingi tayo ng kaliwanagan at kalinawan sa paggawa ng desisyon. Maaari tayong manalangin sa Diyos para tumanggap tayo ng karunungan
Lalo kapag naharap tayo sa mahirap na sitwasyon. Naharap tayo sa mahirap na pagpili, naharap tayo sa mahirap na desisyon, o kaya naghahanap tayo ng gabay at direksyon sa buhay. Number 2, pasasalamat. Sa pananalangin, nabibigyan tayo ng pagkakataon para magpasalamat sa kabutihan at pagbibigay ng Diyos ng ating mga pangangailangan. At kung natututunan po natin yung pananalangin may pasasalamat, natuturuan natin yung ating mga sarili na magpahalaga at maging mapagpakumbaba dahil sa mga biyaya sa atin ng Diyos. Number 3, paghingi ng kapanatagan. Sa panahon po ng pagkabalisa, sa panahon ng kalungkutan, pagdurusa, o kaya sa panahon ng pinanghihinaan tayo ng loob, ang panalangin po ay makapagbibigay sa atin ng emosyonal na suporta mula sa Diyos, kapanatagan ng ating isip. Maraming mga mananampalataya, itinuturing na yung panalangin po, nakakatanggap sila ng kapanatagan mula sa Diyos, lalo na sa mga panahon na nanlulumo sila o sa mga panahon na dumadaan sila sa paghihirap. Maging laman po ng ating pribado at mga personal na pakikipag-usap sa Diyos ang paghingi ng kapanatagan. Number 4, para aminin ang kasalanan at magsisi. Ang prayer po ay isang paraan para ipagtapat o para aminin natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. Ang pananalangin po ay paraan para ipagtapat natin yung pagkukulang at pagkakamali natin sa Diyos at pagkakamali natin sa ating kapwa. Ang panalangin ang isang paraan para humingi ng kapatawaran. Mahalagang nilalaman po ito ng ating pakikipag-usap sa Diyos, ang pag-amin ng kasalanan, paghingi ng tawad at pagsisi. Number 5, ipanalangin ang ibang tao. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga personal na pangangailangan natin. Ang panalangin po ay tungkol din sa pamamagitan para sa kalagayan at para sa pangangailangan ng iba. Ang panalangin ay paraan natin para idulog sa Diyos yung kapakanan, yung proteksyon, yung biyayang kailangan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigan, ng mga kasama natin sa church, sa community, at maging ng mga ibang tao. Marami pa ba tayong maaaring maging laman ng ating pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos tulad ng paghingi ng tulong, paghingi ng kagalingan sa karamdaman, paghingi ng tulong sa mga panahon ng pagsubok, at sa pananalangin din po ay nagiging malapit tayo sa Diyos, nagiging matatag yung ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kaya bilang mga naghihintay at bilang mga umaasa sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. Ang ikatlo, habang umaasa, alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Sa verse 8 ng chapter 42 na ating pinag-aaralan, nakalagay po, kapag araw ay inuutusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Alalahanin natin na nasa paghihirap, nasa nanlulumo yung kaluluwa ng mayakda ng awit na ito. Pero alam niya na hindi nawawala o kaya hindi nababawasan yung pag-ibig ng Diyos sa mga umaasa sa Kanya. Ang tawag ng writer, Diyos ng aking buhay. At sabi naman niya sa pag-ibig sa Kanya ng Diyos, tapat na pag-ibig. Alalahanin po natin ito, yung tapat na pag-ibig sa atin ng ating buhay na Diyos. Tuwing maririnig natin yung tapat na pag-ibig ng Diyos Ama, ang dapat po na pumapasok sa ating isip ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Ama, isinugo niya ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at naging halili, naging substitute na para sa dapat na matatanggap nating parusa ay inako ng Panginoong Hesus. So habang umaasa at habang naghihintay tayo sa Diyos, alalahanin natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaala kay Hesus at sa kanyang ginawa para sa atin. Ang Panginoong Hesus po ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung palagi at nais na ipangaral natin
lalo na kapag sa mga ganitong pagtitipon at gawain. Ang Panginoong Hesus po ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ang laman ng gospel na ibinabahagi natin sa isa't isa at sa maraming tao. Si Jesus ang katuparan ng pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag sa atin at dapat ding nakikita sa buhay natin sa pang-araw-araw. So, alalahanin po natin ang tapat na pag-ibig ng Diyos habang umaasa tayo sa Kanya. Ang kasunod po, habang umaasa, dinidisiplina ang sarili. Sa verse 5 po, muli nating basahin ito. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? And why you have become disturbed within me? Kung susundan natin yung pattern ng ginawa ng sumulat ng awit o salmo na ito, kailan ba natin sinaway yung ating mga sarili? Kailan ba natin kinwestiyon para maituwid? Kailan ba natin dinisiplina yung ating mga sarili? Kailan mo sinabihan? Kailan mo pinagsabihan? Kailan mo sinermonan ang iyong sarili kung bakit mo ginawa o bakit mo gagawin ang isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Kailan natin itinama yung ating mga sarili? Kung hindi pa, sa pribadong oras po, sa pribadong lugar, humingi ng tulong sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, na siya sa atin ang nilalaman ng ating isip at puso, na tulungan tayong itama yung ating mga gawa at tulungan tayong talikuran yung ating mga nagagawang kasalanan. Manalangin sa Diyos at disiplinahin ang sarili. Akayin ang sarili na sa bawat gagawin ay para sa ikararangal at ikaluluwalhati ng Panginoon. Mahirap po ito. Bahagi ng pagiging Kristiyano. Habang umaasa sa Diyos, dinidisiplina natin yung ating sarili. Kalima po, habang umaasa, nasasabik sa Diyos. Sa verse 1 at sa verse 2, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang sitwasyon ng sumulat ng awit na ito, magulo at mayroong kaaway sa paligid niya. Nanlulumo siya. Pakiramdam niya, malalaking alon yung tumatabon sa kanya. Pero hindi niya sinasabi dito na nauuhaw siya sa tagumpay laban sa kanya mga kaaway. Hindi niya sinabi dito na nauuhaw siya sa isang mapayapang buhay at malayo sa kaguluhan. Hindi niya sinabing nauuhaw siya sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi niya sinabing nauuhaw siya sa mahabang buhay, sa malusog na buhay, na nauuhaw siya sa malakas na pangangatawan. Ang sinabi niya dito, nananabik siya sa Diyos. Nauuhaw siya at ang kanyang kaluluwa nauuhaw sa buhay na Diyos. Tinuturuan tayo dito sa katotohanan ng tunay na pangangailangan natin sa Diyos. Tulad sa may akda ng sulat na ito, maaring tayo din po maraming gusto at maraming pangangailangan sa buhay na ito. Pero katulad nga po sa nagsulat ng awit na ito, ang makita natin at ang maging kauhawan natin ay ang maranasan ang presensya ng Diyos na ngayon pa lang sa buhay nating ito, matutunan natin at maranasan natin ang pakiramdam na sa piling ng Diyos ay napapawi yung pagkauhaw natin sa mga pansamantalang mga bagay at natututunan nating sa piling ng Diyos, pakiramdam natin, wala na tayong iba pang kailangan. Hanggang sa dumating yung araw na mapawi yung ating uhaw. Hanggang sa dumating yung araw na makita natin ang mukha ng Diyos. Hanggang dumating yung araw na yon na umasa tayo sa Diyos. Patuloy tayong mauhaw sa Diyos. Tulad ng usa na nananabik sa batis na umaagos. Ngayon, ang tanong po, nasasabik nga ba tayo sa Diyos? Patuloy po nating ihana yung ating isip at
ang ating puso sa salita ng Diyos. Kung itinuturo sa atin na ang bawat mananampalataya ay dapat masabik at dapat mauhaw sa Diyos, masabik po tayo at mauhaw nga tayo sa Diyos. Sabi po dito sa verse 2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Gusto din po ba nating makarating? Gusto din po ba nating makita ang Diyos? Inaasam din ba natin na makarating at makita ang Diyos? Si Felipe po sa kanyang pakikipag-usap noon sa ating Panginoong Hesus, ito ang gusto niya, ang makita ang Ama. Sabi po sa John chapter 14 sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Lord, show us the Father. Tulad po ba ni Felipe, gusto din ba nating makita ang Ama? At kapag nakita natin, masisiyahan tayo? Ang makita din ba ang Diyos? Enough para sa atin? Enough for us? Dapat, yes. Ang sagot natin. Ang sagot ni Jesus kay Felipe sa verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo. At hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? So, ang sagot po, He who has seen me, has seen the Father. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasabi dito. He who has seen, ang nakakita kay Jesus, ay nakakita sa Ama. Totoo po ito. At maging sa ibang bahagi ng Biblia, itinuturo po na si Jesus ang larawan ng Diyos. Kaya kapag nakita mo ang Panginoon, nakita mo ang Ama. Kung babalikan po natin yung Psalms chapter 42 sa verse 1 and 2. Yung sumulat nito, nananabik na makita ang mukha ng Diyos. Sabi niya, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Now, nananabik siya na makita ang Diyos, hindi dahil gusto niya makita kung ano yung itsura ng Diyos. Puti ba yung Diyos? Matangkad ba yung Diyos? Black ba yung Diyos? Kayumanggi ba yung Diyos? Hindi po sa physical na anyo. Nasasabik siya na makita, ibig sabihin po, nasasabik siya na maranasan yung kaligtasang galing sa Diyos. Nasasabik siya na maranasan yung kapahingahang nagmumula sa Diyos. Nasasabik siya na maranasan yung kagalakan, yung pagkapawi ng uhaw, at pagkakaroon ng kapayapaan. Ang lahat ng yan, yung kapahingahan mula sa Diyos, yung kaligtasang galing sa Diyos, yung kagalakan, yung pagkapawi ng uhaw, yung pagkakaroon ng kapayapaan, lahat po ng yan kay Jesus natin matatagpuan. Kaya nung sinabi ni Jesus na ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama, sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya na yung hinahanap nilang kaligtasan, na yung hinahanap nilang kapahingahan, yung hinahanap nilang lubos na kagalakan, yung satisfaction, yung seguridad, yung pagkapawi ng uhaw, yung pagtamo ng kapayapaan, sinasabi ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad, nasa harap na nila. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nakikilala natin ang tunay ng Diyos. Nakarating sa atin ang mabuting balita. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus, para na din po or sa simboliko, tila nakita na din natin ang mukha ng Diyos. Dahil natagpuan na natin ang kaligtasan. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, at na tagpuan natin yung kapahingahan, nagkaroon tayo ng kagalakan, napawi yung ating uhaw, nagkaroon tayo ng seguridad, natamo natin ang kapayapaan. Lahat ng yan, nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Ang pagkasabik sa Diyos, ang pagkauhaw sa Diyos, ang pagnanais na makarating at makita ang Diyos, si Jesus ang kasagutan. Nawa po ay naliliwanagan tayo ng salita ng Diyos.
tinuturuan tayo sa ibang bahagi ng Biblia na kung tayo po ay nagkukulang sa karunungan, humingi tayo at tayo po ay bibigyan. Sinasabi sa atin na kung tayo po ay nanghihina, lumapit tayo sa Panginoon at tayo ay makakatanggap ng kapahingahan. May nabasa po akong lumang kasabihan nating mga Pilipino. Dumating daw tayo sa mundong ito na hubad at walang dala. Kaya po, tayo din po ay aalis or mamamatay na hubad at walang dala. Masasabi nating mula ito sa tinura ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Sinasabi po doon na sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Totoo naman po, sa physical na aspeto, wala tayong dala pagpunta dito. So, wala tayong madadala pag alis sa physical na aspeto. Pero sa isang banda, sa spiritual nating kalagayan, kung ikaw po ay na kay Kristo na, hindi ka mamamatay na hubad at walang dala. Spiritually, dahil sa Panginoong Hesus tayo po na nakipag-isa sa Kanya. Dahil sa Panginoong Hesus na tayo po tinanggap Siya, ay tinakpan ni Jesus ang ating kahubaran at dinamitan tayo ng Kanyang katuwiran. So bilang mga mananampalataya, sa aspetong spiritual po ito, hindi tayo mamamatay na walang dala. Dahil dala or taglay natin ang pangako ng buhay na walang hanggan dahil sa ating pananalig kay Kristo. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo mamamatay na walang dala dahil dala natin yung pangako na makakasama natin ang Panginoon at dala natin yung pag-asa sa ipinangakong mana ng buhay na walang hanggan mula sa ating Ama para sa lahat ng itinuring at pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya ang pag-asa natin sa Diyos, hindi po sa mga bagay na naririto lamang sa lupa. Dahil hindi natin ito madadala patungo sa Kanya. Ang pag-asa natin ay para sa pangako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Mamamatay tayong lahat na walang dalang anumang material na yaman. Pero dahil kay Kristo, higit pa sa yaman na maaari nating makamit sa buhay na ito ang madadala natin. Ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Sa buhay natin ito ngayon pa lang, hindi natin babaliwalain, hindi natin isasantabi yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Pero ang dapat nating prioridad bilang po mga mananampalataya, ang top priority natin, asamin nating makarating tayo at makita ang Diyos. Umasa po tayo sa Diyos. Lalo tayong umasa sa Diyos sa mga panahon na pinanghihinaan at ang ating kaluluwa ay tila nanlulumo. Umasa sa Diyos. Ito po ang ating pag-aaral at mensahe para sa atin ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin ang Panginoon.